Kumusta mga kababayan? Ganito pala ginimbal ni Senator Robin Padilla ang Senado at lalong-lalo na si Senator Hontiveros. Ito, pakinggan natin ang ukol sa balitang ito. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like Senator Risa Hontiveros, ang datos po ang magsasabi Aba, na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs. Dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sabihing hindi kailanman ipagmamalaki ng sambayanang Pilipino ang naging laban kontra droga ng dating administrasyong Duterte. Senator Risa Hontiveros sila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa laban kontra droga ng Administrasyong Duterte sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel sa panimula kung saan nagbigay ang mga mambabatas ng kanilang opening remark. At isa nga rito si Senator Risa Hontiveros kung saan sinabi nito na kailanman ay hindi ipagmamalaki ng Pilipino ang naging laban kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ngunit Senator Ben Padilla, matapang na nagsalita rap mismo ni Senator Risa Hontiveros at ng ilang mambabatas na kung pinag-uusapan nila ang mga di umano'y biktima ng AJK sa laban kontra droga ng dating administrasyon, bakit hindi rin daw nila pag-usapan kung ilang mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa pagkakalulong ng ipinagbabawal na gamot at kung ilang pamilya ang kanilang sinira, ilang bata, asawa at kapitbahay ang kanilang naging biktima ng mga durugista. Isang araw sa magpapatunay nito ay ang naging karanasan nito noon nang minsang makulong ito kung saan nakita niya mismo kung gaano katalamak ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Dapat umanong maging realistic ang mga kapwa nitong mambabatas at ang mga taong humuhusga sa laban kontra droga ng dating Pangulong Duterte. Matapang rin itong sinabi, iwasan ang politika at tignan daw natin kung saan tayo papunta dahil lubog na tayo sa tubig, lubog pa tayo sa utang. Ngunit hindi ito tungkol lang sa kanya dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. uy. Totoo ba yun mga kababayan? Nabalot ba ng takot yung mga barangay nyo dyan? Diba? Sa amin mga kababayan, kung isa ang durugista, ay matatakot ka talaga mga kababayan. Diba? Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga Siyempre. pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32, Makikita mo talaga dito mga kababayan no, na yung mga words ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan is
kinukumbinsi niya talaga yung mga taong bayan na maniniwala sa kanila, no? Na magbigay simpatya, mga babayan. Di ba? Ganun yung gustong ipalabas ni Madam Riza, mga babayan. Di ba? Na maawa yung sambayanang Pilipino. Di ba? At dun sa kanila maniniwala kay Madam Riza. Di ba, mga kababayan? So tamang-tama talaga yung buwelta ni Senator Bato na puro kayo propaganda lang. Di ba? Dapat naghahain na sila ng kaso, mga babayan. Noon pa raw dapat. Di ba? Kung gusto nilang makamit yung hustisya. Di ba? Tapos eto, umabot hanggang ngayon, mga babayan. Di ba? Dahil gusto nilang hindi mawala yung issue na yan para kay Pangulong Duterte. Kasi kung ma-resolba na yung kaso na yan, mga babayan, wala na, di ba? Wala nang issue. Wala na silang may ibatong propaganda Pangulong Duterte, mga babayan. Oh, di ba? Yun lang po, mga babayan, yung analisa natin. Depende sa inyo kung ano. Pero yun ang nakikita ko. Sa tingin ko, nanghingi siya ng simpatya sa sambayanang Pilipino. Di ba? Sinabi pa niya na 1-year-old na bata, dinamay niyo pa, di ba? Oh. Pero, yung mga pinatay ng mga durugista na walang kalaban-laban, mga babayan. Oh. Di ba? Wala. Kundi si Pangulong Duterte at yung mga kasamahan niya, mga babayan. Di ba? Yun yung nagtatanggol sa kanila. Samantalang eto sila, mga babayan. Nako po, ewan ko kung totoo ba na ipinagtanggol talaga nila yung mga biktima, mga babayan. Sa tingin na ata ng taong bayan is isang propaganda na walang katapusan, mga babayan. Di ba? Lalong-lalo na ngayon na mainit si Inday Sara na tumakbo sa pagkapangulo. So, kailangan talaga nila yan, mga babayan. Di ba? Para pabagsakin daw. Oh. Grabe. Iba, mga babayan, no? At opinion ko lang din ito, mga babayan, kung sakali mang pakukulong si Tatay Digong, ay naku po, sure win na talaga si VP Inday na mananalo, mga kababayan, sa 2028 presidential election. Dahil mga babayan, kung sakali lang, mga babayan, makukulong si Tatay Digong dahil pinapatay niya yung mga kriminal. Oh. Di ba? Di siya nakulong dahil kurakot siya na politiko. Di siya nakukulong dahil may mga anomalya siyang ginagawa, mga babayan. Di ba? Kinukulong siya dahil pinapatay niya yung mga adik, mga babayan. Di ba? Oh, so ano ang iisipin ng taong bayan doon? So, meaning, kailangan pa natin ng isang Duterte. Kailangan natin ng isang Inday Sara, mga babayan. Di ba? Oh. Kung gagawin talaga nila yun, mga babayan, naku, mag-aalburuto yung sambayanang Pilipino. Di ba? So, ginagawa nila, mga babayan, is puro propaganda lang. Di ba? Oh. Di ba? Naku po. Na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017. Lahat ba yon nanlaban? Talaga? Yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman. Nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso
ni Kian de los Santos. At kinupkup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay, kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa Yun na nga yung sinasabi ko mga kababayan, di ba? Oh. Gusto nilang makamit yung hustisya. Oh. Di ba? At hinawakan niyo na pala yan noon, Madam Riza. Di ba? sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas. Tama naman ho, Madam. Bakit? Anong problema doon? My message to you is this. There is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Nagang salamat, Mr. Chair. Oh, di ba mga kababayan? Sinabi niya na di raw ipagmamalaki nating mga Pilipino yung ginawang war on drugs ni Tatay Digong. Oh, dinamay pa tayo mga kababayan. Proud na proud nga kami, Madam. Di ba? Kasi ang daming nag-surrender, ang daming tumigil mga kababayan sa panahong iyon. Di ba? Kasi before pumasok si Tatay Digong, grabe. Naku po, yung droga noon mga kababayan, parang betchin lang. Di ba? Naku po. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Sige, Senator, okay, you're next. Senator Padilla. Then I'll go back to Senator Bongo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. Sa amin pong Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po, sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Senator Go. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. Yun, no? PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo Yun. ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Tama. Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo mga kababayan. Diba? Walang ni isang nagsasalita. Diba? At eto, papatunayan ito ngayon ni Senator Robin Padilla.
mga kabayan. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay ibinunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Naku, Kung mga bibilangin kababayan. po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yaan po ay kayamanan, yaan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Tama. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Tama, Senator Robin. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, Yun. kung ano ang mga drug syndicates. Yun, mga kababayan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Tama. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal Yun. kong kababayan. Yun. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Yun. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad. Ang mga babae, hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Yun. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Grabe, mga kababayan, no? Sana man lang narinig yun ni Madam Senator Riza at sa mga kasamahan niya, mga kababayan. Diba? Oh. Pinatunayan na nga ho mismo ni Senator Robin Hood Padilla na lumilipa na yung mga durugista, mga kababayan. Diba?
Tapos gusto pang ipagtanggol yung mga durugista mga kababayan. Ha? Anong nangyari ngayon? Pinapalabas na nila yung dating sabog mga kababayan. Di ba? Naku po. Sa tingin mo kabayan, tama lang ho ba ang ginawang mensahe ni Senator Robin Hood Padilla? Para man lang kahit papano ay maantig yung damdamin ng mga politikong namumulitika si Pangulong Duterte. Di ba? Na maisip din nila na yung ginagawa mismo ng Pangulo ay may nagawang mabuti sa ating bansa mga kababayan. Di ba?